Ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Live na naman tayo ngayon sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Yan na nga mga kabunyog, mga kababayan, rambulan na talaga. Nagiging komplikado na po talaga yung banggaan ng Marcos Duterte ngayon dahil nga dito sa maisog rally na ito, no? Na naganap dyan sa Davao Oriental. Ano po yan rally ng mga Duterte yan. At nandyan nga po sila Pantaleon Alvarez, nandyan si Harry Roque, di ba? Yung sindikato ni Duterte nandyan. Nandyan din yung dating executive secretary ni Marcos Jr., itong si Vic Rodriguez. I think nandun din yung si Glenn Chong. So yan, yung mga yan po magkakasama dyan sa Davao. Yung sinasabi lang maisog rally. Ngayon, ang isa sa highlight talaga dyan ng maisog rally, itong makapal o matapang na panawagan ito ni dating speaker Pantaleon Alvarez. Kung saan nananawagan itong si Alvarez ng withdrawal of support. Withdrawal of support, mga kabunyog, sa mga tawag dito, withdrawal ng suporta ng Armed Forces of the Philippines dito kay sa administrasyon ni Marcos Jr. Yun po, mga kabunyog, mga kababayan. Withdrawal of support. So, yan talagang bulgar na bulgar. Sinabi yan ni Pantaleon Alvarez. Malakas ang loob nito. Tumataya na talaga to at tingin natin hindi ito magsasalita ng walang backing ng ilang mga matataas na opisyal ng AFP o ng mga militar na masasabi nating loyal dito kila Duterte. Ayan. So dahil sa ginawa niya na yan, kahit sinabi pa niyang sa mapayapang paraan nananawagan siya sa Armed Forces of the Philippines, sa military, na ng withdrawal of support dito kay Bongbong Marcos, di ba? Siyempre, yan ang commander-in-chief, di ba, mga kabunyog, mga kababayan. So, maraming mga abogado nagtaas ng kilay talaga, yung mga legal expert na nakinig tayo sa mga sinasabi ng mga legal expert, nagbo-border po yan sa inciting to sedition or pwedeng sedition o kaya rebellion. Kasi ang rebellion naman, ang pagkakaiba niyan sa sedition, ang rebellion may hawak ng armas. Ang sedisyon, yan yung pagpapabagsak sa gobyerno. Yun namang inciting to sedition, nananawagan ka, nag-i-incite ka para ang tao ay ibagsak ang gobyerno. So, alin man sa tatlo yun, yun nga yung sinasabi ngayon ng Department of Justice. Mukhang tinoyo na rin itong si Boyeng Rimulya. Kumasa sa hamon nito ni Pantaleon Alvarez na talaga ngayon best friend ni Duterte, no? Ikaw congressman pa yan incumbent congressman po yan si Alvarez. Ngayon, ang sabi ng Department of Justice paiimbestigahan nila itong sinabi ni Alvarez kasi pinag-aaralan nila kung pwede itong kasuhan either ng inciting to sedition o rebellion. Alam natin kung gaano katindi na yung away ng Marcos Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Makikita natin dyan, ano na yan mukhang tawag dito. Meron na talagang si Boyeng dyan. Ang DOJ may puhunan. Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, binigyan ng bala na naman ng Duterte, ng kampo ni Duterte, itong kampo ng mga Marcos, na makahanap ng butas. Butasan po yan Yan talagang rakrakan na yan. Boljakan po ang labanan dyan. So, hindi po talaga biro yung sinabi ni Pantaleon Alvarez na yan, na withdrawal of support. Siyempre, sa parte po ng administrasyon ni Marcos Jr., maaalarma po sila dyan dahil sa ano po yan, military yan. At pag sinabi natin military component, ibang klase po yan. Yan pwedeng mauwi yan sa kudita,
pangaagaw ng kapangyarihan, 'di ba? Pwedeng mauwi po sa ganyang mga senaryo 'yan. Yang sinasabing withdrawal of support. Kaya ang tingin natin kahit itong administrasyon ni Bongbong Marcos, baka naglo-loyalty check 'yan sa mga militar. Talagang hindi titigil itong mga Duterte. Pababagsakin itong gobyerno ni Marcos. Siyempre, ang kanilang final design diyan, hindi naman na makakaila para paupuin yang si Sara Duterte, yang si Inday Takaw, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So yun yung kanilang final design. Pauupuin si Inday Takaw. So etong si mukhang nag-experiment ito, no? Ano to? Adventurism ang tawag dito. Nag-experiment itong si Alvarez kung po pwede yan. Ngayon, makikita niya ngayon yung bagsik. Yung bagsik ng administrasyon ni Marcos kung ito'y talagang seseryosohin ng DOJ, ng grupo ni Boying Rimulya. Alam naman natin ng DOJ, under yan sa administrasyon, siyempre, no? Ano yan? Parte ng gabinete ng presidente. Ano yan? Pwedeng butasan nila sa Alvarez, kasuhan. Diba? Kasuhan talaga ng may sinasabi pa yung isang abogado, I think si Attorney Cayosa, sa isang interview, pwede rin daw na gamitin ng gobyerno yung anti-terror law. Pwedeng terroristic act yun. May mga ganong paliwanag yung ibang abogado. So mabigat din yon. So maraming paglalaroan ng DOJ dito ng mga kaso na pwedeng isasampa kay Alvarez. No? Yan naman ay galing sa mga abogado. So another kumbaga sa boxing, meron pang side show. Di ba? Alvarez versus Boying Rimulya naman ngayon. At mabigat po yan dahil itong si Alvarez ay isa sa pinaka-loyal ngayon kay Canor Duterte na talaga namang makita ninyo nagpapakaaso. No, kahit nung nanawagan si Duterte ng paghihiwalay po ng Mindanao sa Pilipinas, ang katabi niya diyan si Pantaleon Alvarez. Talagang mga masasabi natin pare-pareho ng baliw. Pare-pareho na pong baliw. Ikaw ba naman nung nagde-declare si Duterte na gusto nilang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas, sinasabi ni Pantaleon Alvarez, may paraan naman daw para gawin yon. Para mga adik ito, matindi ang mga tinira, no? O yan, galing yan kila Alvarez at Duterte, yung ihiwalay ang Mindanao. Ngayon, ito naman si Alvarez na naman, gumawa na naman ng isang statement na naman na yun nga, withdrawal of support. Ngayon, mukhang tinoyo na talaga si Boying, pinatulan, iimbestigahan siya ngayon. May isang congressman dyan sa Camiguin, si Congressman Romualdo. Binanatan na ito si Alvarez. Siyempre ito, sigurado tayo, maka-Marcos ito, maka-Romualdez ito. Sinasabi na, wag nang magpalusot si Alvarez. Kung sasabihin lang na ito ay freedom of speech, of freedom of expression, hindi daw. Hindi dapat daw ito palusutin, di ba? Yun ang sinasabi ni Congressman Romualdo. At dapat daw talagang imbestigahan o sampahan ng kaso itong si Alvarez. Kumbaga masampulan, mag-alakibuloy. Ikaw naman Alvarez, huwag kang kasi siguro, huwag kang kasi siguro. Matinik din yung DOJ, Pag ikaw ay tinrabaho ng DOJ nila Boying, mag-aalakibuloy ka pag nagkataon. Alam nyo, matatapang itong mga aso ni Duterte, no? Laban dito kay Marcos, di ba? O halimbawa naman si Harry Roque, doon din sa Maisog rally na yan, ano sinasabi ni Harry Roque? Garapalan po yun. Sinasabi ni Harry Roque, siya daw ay nabudol din, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi niya, nabudol din ako kagaya ng 31 million. Di naman tayo naniniwalang nabudol si Roque. Ikaw Roque, mabubudol ka? Ikaw mismo ang mambubudol. Kayo mismo ang mambubudol. Kampo nyo nila Duterte. Kahit yung panahon ng unity, magkakakampi kayo. Di ba? Tapos ngayon sasabihin mong nabudol ka. Diba? Kaya, at tignan din ninyo itong mga Duterte maglaro. Ano? Makapal din ang mukha nila Alvarez, nila Duterte kasi
nananawagan sila ng withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines kay Marcos, na wag nang susuportahan ng militar si Marcos para daw si Marcos mapilitan na mag-resign. Samantalang itong si Inday Takaw na siyang Vice President ay bahagi pa rin ng gabinete ni Marcos. Si Sara Duterte ay bahagi pa rin ng gabinete ni Marcos, DepEd Secretary pa rin. So di ba ang kapal ng mukha naman, parang nananawagan ka na wag susuportahan ng militar si Marcos, withdrawal of support, pero si Inday Takaw nandun pa sa gabinete ni Marcos. Di ba? Isang matinding kakapalan ng mukha po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pag tinignan talaga natin. No? So, ano ang naglalaro sa isip ni ni Pantaleon Alvarez o kahit na mga Duterte? O, naniniwala naman tayo na itong ginawa ni Alvarez na to, sang-ayon si Duterte dito. Si Canor, di ba? So, hindi natin masasabi dito na ito ay damdamin lang nila. Talagang iyan ang gusto nilang call, manggugulo sila. Eh tayo naman walang kinakampihan sa Marcos Duterte. Pero at the end of the day kasi, makikita ninyo, ang layunin talaga ng mga Duterte dito, patalsikin si Marcos at sila ay makabalik sa kapangyarihan, iupo si Sara Duterte. Eh, yan ang sinasabi nila Alvarez, di ba? Kahit nila Panelo, nila Roque, na si Sara na daw magpe-presidente. Di ba ganun kagarap palang muka? Habang si Marcos naman, hindi pa naman sinisipa si Inday Takaw sa gabinete. Di ba? Garapal kung sa garapal po ito, mga kabunyog, mga kababayan, no? Kaya makikita natin dito, ang gagawin nila Boying Rimulya dito, magbabanatan din talaga sila. Babanatan po ng babanatan yan. Ni Boying, iimbestigahan yung kaso hanggang sa makikita, kung may kaso na pwedeng ibutas dyan, sasampahan ng kaso si Alvarez dyan. Kumbaga magra-rumble na po, no? Gera patani na ito. Ngayon, sa tingin nyo ba, aatras ang mga Duterte dyan? Tingin ko itutuloy-tuloy nila yan. Kaya lang, tandaan natin, yung mga Marcos din, sila ang nasa kapangyarihan. At lalo nilang didikdikin yan. Kasi nadikdik na nila si Kibuloy. Di ba? Hindi lamang si Kibuloy. O kahit yung sila Gloria Arroyo na wala na sa posisyon sa Kongreso. Tinrabaho nila Romualdez. Maring itong si Alvarez para pwedeng sampulan ito ng Marcos administration. Not necessarily magpo-frontera si Marcos. Pwedeng yung mga alagad ni Marcos, kagaya nila Boying Rimulya ng DOJ, ang kakalos dito o haharap dito, ang gagawin, sasampulan itong si Alvarez para makita din ng mga Duterte, ay hindi sila basta pwedeng tarantaduhin. Parang ganun yun no? Kumbaga ang Marcos administration ang nasa kapangyarihan ngayon. So, malakas ang loob nito ni Alvarez, kaya lang, ang tingin natin dito, napikon sila Boying Rimulya dito. Kasi, garapalan po yung panawagan ng withdrawal of support. Sa tingin natin, pwede ngang nagbo-border na yan sa inciting to sedition dahil may mga legal theory dyan, may mga legal principle dyan. Una, yung tinatawag na clear and present danger, di ba? Tanong nyo yan sa mga abogado, na i-discuss yan ni Atty. Enzo, di ba? Clear and present danger. So sa punto na yan, wala namang clear and present danger. Di ba? Ibig sabihin, talagang present yung risk, di ba? At maliwanag. Pero yung isang batayan sa batas, yung prinsipyo na anong tawag, yung ito ay makakaapekto, no? Ano ba yung tawag doon? Makakaapekto ito sa pananaw ng mga sundalo, ng mga tao. Yung prinsipyo na yan, pwede mag-qualify doon. Hindi ko lang makuha yung legal term kung ano Kanina naisip ko na Di ba? Anong term yung sinabi ni Atty. Enzo Recto doon? Yung isang principle kung saan wala mang clear and present danger, pero yung pwede naman na makaapekto na yan, makasira, yung dangerous, parang mayroon siyang dangerous na epekto, parang ganon. Sa tao na nakikinig, na nag-i-incite ng sedisyon, pwede din mag-qualify na. Di ba? Dangerous tendency, parang ganon. Yung dangerous tendency niya, di ba? Dangerous tendency, parang ganon. So,
kung iyan ay makakaapekto sa pag-iisip ng mga sundalo, ng mga tao na magkagulo, na talagang mauwi na sa sedisyon or mauwi pa sa kudita, pwede talagang ma-qualify si Alvarez na kasuhan. And who knows, kung yan ay habang iniimbestigahan niya ng DOJ, malaman nilang kasabwat si Duterte dyan actively o kung sino pang kasabwat dyan, pwede ring makasuhan yan, di ba? Siyempre, ang isang krimen, pwedeng marami ang aktor dyan, marami ang gumagawa niyan. So, pwedeng makakasuhan. Depende sa lalabas na investigasyon ng Department of Justice. So, kahit sila Duterte, pwedeng sumabit dyan kasi rally nila yan. At yung bang panawagan ni Alvarez, kanya lang ba yun? O baka naman na pinlano talaga nila yon. At baka meron din mga actively sa kampo ni Duterte kumakausap sa mga militar na mag-withdraw ng support kay Marcos. So, delikado din po yon. Pagka may mga ganong ebidensya na lilitaw na may mga sundalong sasabihin nila, mga general, mga colonel, matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na magsasabi na kinakausap kami para mag-withdraw na ng support kay Marcos o para magkudita na. O yan. Mga maliwanag na mga basihan po ng kaso yan at mababigat na kaso yan. Pwedeng inciting to sedition, pwedeng sedition, or pwede ring rebellion. So, ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. So, tignan natin, talagang nagbobolya ka na dito. Ito nga, si Alvarez, sasampulan nila Boying Rimulya ng Department of Justice. So, abangan po natin ang susunod na kabanata, mga kabunyog, mga kababayan. Medyo late night na ang ating vlog, Pero pinilit natin mag-vlog, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, yung mga team live at mga team replay. Habang nanonood kayo, i-share nyo itong ating vlog para maraming nakakapanood. At yung mga hindi pa nagsasubscribe, pindutin nyo po yung subscribe button, mga kabunyog, mga kababayan. So hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.